tayo sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. Unang bagyo para sa taong 2026. Bagyong Ada na nabuo sa karagatan, malapit sa Davao, may posibilidad kayang tumama sa lupa. Aalamin natin mula mismo sa Pag-asa. DILG Secretary John Vic Remulla 100% sure daw na may irregularidad sa Bureau of Fire Protection. Mamaya, sasagutin mismo ng BFP ang issue. Pulis na naka-restrictive custody dahil sa kaso sa Pogo. Biglang nanaksak ng kapwa pulis habang nasa Camp Crame. Ano kaya ang dahilan? Panawagan para sa isang padre de pamilya na halos kalahating taon nang nawawala. Si tatay, naghabilin pa raw sa mga anak. Yung sinabi niya po na after isang buwan, hindi ako nag-message, hanapin niyo na ako. At sa pagbabalik ng BTS sa Limelight, Pilipinas, isa sa bibisitahin sa kanilang comeback tour. Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga Saan po ang This is being my time. Ang buting utang, kumikita, masamang utang, kita. mga baitian ng mga balita sa Visayas at Mindanao? Nagsanga ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinaaresto na ng korte sa Laguna ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Kaugnay ito sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Para sa detalye, makakausap natin si Camille Samonte. Camille, ano ang eksaktong kaso at bailable ba yan? Yes, Angela, inilabas na ng Regional Trial Court Branch 26 ng Santa Cruz, Laguna ang arrest warrant laban sa negosyanteng si Atong Ang at mga kapwa-akusado sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sinampahan ng 10 counts ng kidnapping and homicide at 16 counts ng kidnapping and serious illegal detention si Ang at 21 iba pa. Non-bailable o walang piyansa ang isinampang kaso sa kanila. Bago pa ilabas itong ng korte ang arrest warrant ay naghain pa ng motion ang kampo ni Ang sa Department of Justice para nga iapela at questioning itong resolusyon na kanilang inilabas. Pero hindi na nito napigilan ang pagsasampa ng kaso. Sa ngayon, hinihingan pa natin ng reaksyon ang abogado ni Ang tungkol dito. Wala pa rin kumpirmasyon sa atin, Angela, ang Department of Justice kung may request na rin ba para maglabas nga o mailagay nga sa whole departure order itong si Atong Ang. Angela? Maraming salamat, Camille Samonte. Sa iba pang balita, pinagnakawan sa kasinaksak hanggang mapatay ang isang truck driver sa Herona, Tarlac. Wanted pa rin ang suspect. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makatan. Imbis na abono, patay na driver ang nakita sa loob ng isang delivery truck sa Tarlac. Alas 7:30 ng umaga nitong January 9 nang madiskubre ang dugo ang lalaki sa loob ng isang nakaparadang truck sa barangay Magaspag, Herona, Tarlac. Babati umano sana ang residente sa driver, pero laking gulat nang makita siyang walang buhay. Sa pagsisiyasat ng mga rumespondeng polis, na lamang nagtamo ng isang malalim na saksak sa kaliwang bahagi ng dibdib ang biktima. Tansya nila, mahigit 8 oras ng patay ang lalaki. Sa na-recover ng mga gamit, kinilala siyang si Wilfred Behara, delivery truck driver na residente ng Benguet. Dito po talaga yung paradaan ng mga truck na bumibili at nagkakarga ng mga abono. Then yung driver po kasi natin, siya po yung bumibili tapos inaakyat dyan sa Benguet po. Kaya yung mga tao po dun sa barangay, kilala po talaga yung victim natin. Sa tulong ng mga testigo, may person of interest na ngayong binabantayan ng Herona Police. Pero dahil tinutugis pa, hindi mo na sila nagbigay ng pagkakakilanlan. Victim po natin, may dala-dala po kasing pera. Ibibili niya ng abono. Search natin doon sa mga gamit. Mawawala po yung pera. Nasa 60,000 ma'am yung hawak niya. Majority naman po ng taga-barangay is kilala yung POI. So sana po magipagtulungan po tayo para ma-resolve natin ng mas maaga. Iwasan po natin sana na gumawa ng mga speculations na makakasira po sa investigation. Mga kapatid, Mobile Journal, Kayla Makantan
Hatid ang mukha ng balita. Idinaan na ng isang mag-anak sa ating programa ang panawagan para sa kanilang padre de pamilya na halos kalahating taon nang nawawala. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Jas Paredes. Labis ang pangungulila ng isang pamilya sa kanilang padre de pamilya na 5 buwan nang nawawala. Masayahin at galaraw talaga ang 53 anyos na si Tatay June. Kaya medyo sanay na rin daw ang kanyang mga anak kapag wala ito sa bahay. Mula bata pa lang po kami. Kaya po namin siya makasama sa bahay. Nagkikita lang po kami kapag may okasyon. Pero kahit gano'n, nararamdaman pa rin po namin yung pagmamahal niya sa amin. February 2025, huli silang nakita ni Tatay June sa Tondo, Maynila. Magka-chat at video call pa sila hanggang Abril. Bago matapos ang Hulyo, muli itong nag-video call pero may kakaiba. Bigla po siyang sumenya sa akin na wag po akong maingay. Tapos bigla niya pong binaba yung call. Tapos yung pinakahuling message niya sa akin, August 2. Nangamusta po ulit siya sa akin noon. So sinabi niya po na after 1 buwan, hindi ako nag-message, hanapin niyo na ako. Sinabi niya po yan doon sa kapatid ko. Kasi sa akin nung kinakasama niya na baka bukas ilipat kami ng lugar, ibaon kami ng buhay. At ngayon, 5 buwan na ang lumipas. Hindi pa rin nila makontak si Tatay June. Hindi rin daw nila alam kung saan siya hahanapin. Sinasabi ng ibang tao, baka daw sangkot sa mga di magandang gawain. Baka may sangkot sa connected sa trabaho. Ako, hindi ko naman alam kasi talagang ang tatay ko, never ko nalaman kung ano bang naging trabaho niya, kung bakit siya pupunta ng malalayong lugar. Hindi naman po kasi siya nag-share sa amin. Ang tanging panawagan ni Chinchin, mahanap at matiyak na ligtas ang kanyang ama. Ni Papa, po pwede po kayong tumulong. Pwede po kayong magsalita. Gusto ko lang po malaman kung asan siya. Kung ligtas po siya. Sanay kami na wala ka. Sanay kami na lagi kang umaalis. Pero hindi ko akalain. Naabot sa ganito. Sana magparamdam ka. Hinihintay ka namin. Hinihintay ka ni Lola. Umaasa kami na makakauwi ka. Maaari ring lumapit sa alinmang tanggapan ng pulis kung sino man ang makapagbibigay impormasyon sa kiniroroonan ni Tatay June Reyes. Mga kapatid, Mobile Journal Jas Paredes po, hatid ang mukha ng balita. Sugatan naman ang isang pulis matapos saksakin ng kanyang kabaro sa loob mismo ng Campo Crame. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Mon Gualvez. Bakas pa sa uniformeng ito ang dugo mula sa isang pulis na sinaksak ng kanyang kabaro. Sa investigasyon, nangyari ito habang nag-aalmusal ang mga pulis sa loob ng Anti-Organized Crime Unit ng PNP-CIDG sa Camp Crame kahapon. Bigla umanong pumasok ng kusina ang sospek na may ranggong Police Senior Master Sergeant, kumuha ng kutsilyo at itinarak ito sa likod ng kasamahan. Agad din nila sa ospital ang biktima at isinailalim sa operasyon. Ayon sa CIDG, kasalukuyan silang naka-restrictive custody matapos makasuhan kaugnay sa manumalyang operasyon ng Pogo. Dito nakitaan ang biglang pagbabago sa ugali ang sospek. Sila nagpe-prepare for the preliminary investigation. At pumasok sila sa kitchen. So kumakain sila diyan dahil diyan naman po sila naka-restrict. Yun nga po, nakakuha siya ng kutsilyo. Pero patuloy ang investigasyon sa motibo ng pananaksak. Kasama ang kanyang asawa, humarap at nanumpa sa National Police Commission o NAPOLCOM si alias Ana para ireklamo ang police patrolman na di umano'y nanggahasa sa kanya. Nakuhanan pa sa CCTV ng buhati ng pulis ang babaeng walang malay papasok sa isang motel sa Sampaloc, Maynila nitong Disyembre. Kwento ng biktima, sumama siya sa pulis para makipag-inuman sa pag-aakalang pag-aayos silang mag-asawa. Nagkatampuan kasi sila ng kanyang mister at tiyempo namang best friend nito ang lesbo. Pero iba raw pala ang pakay nito sa kanya. Ako nang tiwala po ako na sumama sa taong kala ko kaibigan ko. Hindi ko alam na set up na po pala yung ginawa niya sa akin.
duda ko rin po na baka may hinalo siya sa ininom ko. Aminado ang kampo ng biktima, natakot sila kaya hindi agad nakapagreklamo. Depensa naman ng abogado ng inirereklamong pulis, hindi kumpleto ang pinakita sa video footage. Hindi raw kasi nakita rito na umalis din kaagad ang kanyang kliyente sa apartel at bumalik na lamang makalipas ang kalahating oras. May ebidensya rin daw sila na may mutual understanding ang biktima at nirereklamo nitong pulis. Kita nga sa pinadala nilang video at larawan sa News 5 na panay ang halikan at yakapan ng dalawa na ikinagalit na nga raw ng ibang kasamang babae ng grupo. Mariin naman itong itinanggi ni alias Ana. Naisip ko na lang yung buhay ko nun po. Nanatakot din mo kay Baril Jose. Kaya naisip ko na lang yun. Wala ako. Git naman ng Volunteers Against Crime and Corruption, malinaw na may rape na nangyari. A person who is unconscious or nag-pass out cannot give consent. Okay? So rape exists when sexual intercourse is done while the victim is unconscious and or deprived of reason. Aminado naman ng NAPOLCOM, hindi ito isolated case. We should all trust our police. Itong mga kolokoy na to na naninira ng imahe ng pulis, dapat nating tanggalin sa serbisyo ito. Kahit nag-awol, maharap pa rin sa reklamong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ang suspect na posibleng tuluyan niyang ikatanggal sa serbisyo. Mga kapatid, para sa 1PH, Mon Gualvez, News 5. Iniimbestigahan ng DILG ang mga pulis at opisyal ng gobyerno kaugnay ng umanay katiwalian sa Bureau of Fire Protection o BFP. Partikular ito sa anomalya umano sa procurement ng fire extinguishers. May report din na humihingi ang mga opisyal ng ahensya ng 1.5 milyong pisong kickback kada fire truck. Para linawin po ang issue na yan, makakausap natin si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang Chief Public Information Service at spokesperson ng BFP. Magandang tanghali po sa inyo. Welcome po sa One Balita Pilipinas. Yes, magandang umaga po, Ma'am Angela. Magandang umaga din po sa lahat ng mga nanonood. Aha. Okay, sinabi nga po ni DILG Secretary John Vic Remulla, 100% sure siya na meron nga daw pong irregularidad sa BFP. Ano po ba ang masasabi nyo rito? Yes, Ma'am, kaisa kami dyan at this aligns with our ongoing integrity monitoring and internal cleansing program. No? And rest assured, we are committed to due process at maintaining a zero tolerance policy for any misconduct and corrupt practices. Marami pong mga nabanggit na mga corruption scheme na nangyayari daw po under BFP for the longest time. 20 years na nga daw po ang nakikita nila dyan. Maaari niyo po bang linawin kung paano nangyayari ang sinasabing anomalya dito nga specifically sa procurement ng mga fire extinguisher? Yes po, pagdating dyan sa mga anomalya sa patungkol sa mga fire extinguisher, may mahigpit at seryoso at matinding babala kami sa aming mga kasamahan bombero. No, at we remind the public our personnel are legally barred from influencing any choice of fire safety brands. No, base po yan sa Section 12 para F ng Republic Act 11032 or yung ease of doing business Act. The BFP or any of its official or employees shall not sell, offer to sell, or recommend specific brands of fire extinguisher and other fire safety equipment to any applicant or requesting party or business entity. So any violation thereof ay punishable po ng imprisonment of 1 year to 6 years at may kasama pa pong penalty na hindi bababa sa 500,000 pero hindi hihigit sa 2 milyong pesos. So, yan po ang aming panawagan at nakikiusap kami sa mga nabiktima o maging biktima pa ng mga ganitong maling gawain. No? Idulog agad sa aming tanggapan at tulungan kaming makakalap ng matitibay na mga ebidensya. No? So, yun po ang aming paulit na paalaala. So, dapat po aware ang mga business entity at mga public po sa mga ganitong maling gawain. Pwedeng isumbong sa aming sa pamamagitan ng BFP e-reklamo
I-scan lamang yung QR code doon. Online platform yun sa aming FB page. O di kaya sa 888 Citizens Complaint. At rest assured po na any information to be sent will be treated with utmost confidentiality po. Well, malinaw naman po talaga sa batas na bawal po yung ganun. Pero yun nga po, upon investigation and base nga po sa mga report, ay 20 years na ganito daw po yung nangyayari dyan sa under BFP. Meron na po bang mga lumapit po sa inyo regarding this na naglakas loob? At saka, ilan po ba yung nakikita natin ng mga tauhan ng BFP na maaring sangkot sa ganitong klaseng korupsyon? Yes po, marami na rin po tayong pailan ng charges at meron na rin po tayong na-suspend, meron na tayong mga na-dismiss na mga kawanihan ng pamatay-sunog dahil sa maling gawain na ito. No? At makipag-cooperate lang po sa aming tanggapan para talagang ma-actionan namin. Kami po ay talagang, sabi ko nga, ay seryoso no, sa etong ginagawa nating pakikipaglaban sa anumang katiwalian. So far po, suspension lang at saka dismiss yung nakikita natin na nagagawa pa lang po ng BFP dito sa mga allegedly kasabwat nga po dito sa corruption scheme na ito. Aren't we going to file cases against them? Yes po, at yung criminal charges naman po ay meron dyan ongoing at meron pang for resolution. So iba pa yung administrative case, iba pa yung mga punitive cases po. Right. Okay, so nasaan po ngayon si BFP Director Jesus Fernandez? The reason why I'm asking this because meron pong mga interviews po na nabanggit si DILG Secretary na nalaman daw po na meron din pong mga issue ng katiwalian itong si BFP Director. At sinasabi nga daw po, yung kaibigan po ata yun ni DILG Secretary na inofera ng 1.5 million kada truck, yung mga ganong issue po. Nasaan po siya ngayon? With the authority po ng ating kalihim Secretary John Vic Dimulya ay nasa official travel po ang aming party po. Nasa ano po? Sorry, hindi po natin narinig yon. Nasa official travel po. Travel? At yes po, official travel at with the, ano po yon, with the approval ng ating kalihim po, Secretary John Vic Dimulya. At patungkol doon sa statement ng ating kalihim ay meron na rin pong official statement ang BFP na tugon doon. Opo. Meron po bang statement dito si BFP Director regarding these allegations? Yun po, yung official statement po ng BFP namin ay yun po ang tugon po ng management po. We headed by our PAR Chief, PAR Director Jesus Fernandez. So far po, meron na po bang nakasampang kaso against him? Yes, ma'am. We welcome any case build up or any charges to be filed po. No? Sabi ko nga, we are still awaiting and we are committed to due process po. So pero ngayon po, as we speak, hindi pa po siya relieved or dismissed or suspended sa kanyang posisyon? As of to date po, wala naman po. He is just on official travel. Okay, at kamusta naman po ang moral ng 40,000 na miyembro po ng BFP regarding this issue? Na sinabihan nga po, no, sinabi ni DILG Secretary ay most corrupt attached agency ng DILG. Yes, Ma'am Angela, maraming salamat no sa katanungan na yan. No, muli po sa aming mandato para magligtas ng buhay at ari-arian many BFP officers and personnel who are honestly performing our duties and functions. We are offering our lives to a cause greater than ourselves. No? We even risk death and injury with just one primal goal to subdue the fire and save the living. At nadudungisan ng mga iilang tiwaling kasamahan namin. So again po, the BFP does not condone nor tolerate any form of corrupt practices and remain committed sa aming performance ng aming mga duty. So ito po ay duty without procrastination. Dahil po ang publiko we serve ay talagang expect the immediacy and competence sa aming ahensya. Maaasahan pa rin ninyo ang patuloy na diwa ng aming serbisyo sa paglilingkod ng tapat, mahusay at walang hinihintay na kapalit.
Okay, so ang sabi po ni DILG Secretary John Vic Remulla, kayo daw po, ang BFP ay bibigyan na po ng 14,000 body camera para po sa mga fire inspector. Sapat po ba ito? Naibigay na po ba ito? Yes ma'am, initial lang po yan ng 14,000 at we are expecting na madagdagan pa. At for the information of everybody, halos sa first week pa lang ng buwang ito, ay nag-conduct na tayo ng mga series of training sa paggamit ng nasabing body-worn camera or yung push-to-talk over cellular. At any time po ay fully utilized na po ito. At sa pag-start po ng conduct ng fire safety inspection, maasahan po ninyo ang aming mga fire safety inspector ay siguradong magko-comply po sa itong body-worn camera for transparency at for any recording pinakailangan po. Doon po sa usapin ng korupsyon na sinasabi po nung iba na mga nire-report po nila na nangyayari sa mga fire inspector na kumikickback po sa mga fire truck and ganun din po sa pagbibigay ng safety clearance sa certificate if that's what you call it. Ano po yung magiging panibagong proseso ngayon pagdating doon na knowing na ngayon po meron na po silang suot na mga body cam? Yes po, bago pa naman yan, naka-align nga po yan sa aming Integrity Monitoring and Internal Cleansing Program. Meron na tayong EFSIC kung tawagin. Ito po yung Electronic Fire Safety Inspection Certificate para to dismantle opportunities for corruption sa aming mga frontline services. So aside from doon, ay mag-enforce pa tayo or magdagdag pa tayo ng another proactive measure ng pagsuot po ng nasabing mga body-worn camera. So to really deter sa aming mga hanay na mag-enter pa into any illegal activities or any act of corruption. So yun po ang pakiusap namin na isumbong agad sa amin para magawa namin ng aksyon. Makalikom kami or makakalap kami ng talagang matitibay na mga ebidensya para makatulong sa aming pag-conduct ng mga investigasyon at file necessary charges sa mga tiwaling personnel ng aming tanggapan na nakakadungi sa buong ahensya. Ay balikan ko lang po yung yung tungkol po sa BFP chief po ninyo before I let you go. Sa ngayon po, siya pa rin po ang BFP chief, wala pong OIC. Meron po kaming caretaker ma'am in the person of our Deputy Chief for Administration. Alright, sige po. Maraming salamat sa inyong oras at patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo para po sa mga update dun sa mga kakasuhan na BFP personnel o officials na sangkot nga po dito sa anomalya. Maraming salamat po sa inyo, Fire Superintendent Anthony Arroyo ng BFP. Samantala, naitala ang unang harassment incident ng China ngayong 2026 sa West Philippine Sea matapos lapitan at harangin ng Chinese vessel ang fishing boat ng FFB Prince LJ na mga Pinoy malapit sa Panatag Shoal. Mabilis namang rumesponde ang Philippine Coast Guard. At kaugnay po niyan, makakasama po natin ngayong tanghali si Commodore J. Tariela, ang PCG spokesperson for the West Philippine Sea. Magandang tanghali po sa inyo, Commodore. Thanks for joining me today. Hello, good afternoon and magandang tanghali din sa ating mga taga-subaybay. Opo, Commodore, hingi lang po kami ng detalye na nakalap po ng Philippine Coast Guard dito po sa sinasabi nga po natin, unang harassment incident na ito ng China ngayong 2026. Ang nangyari dito, ang Filipino fishermen made a radio call sa ating Philippine Coast Guard vessel and accordingly they were subjected to dangerous maneuver, blocking, and this loud siren na ginamit ng Chinese Coast Guard para harangin ang ating mga inistang Filipino from Subic, Zambales. Accordingly, when they reached a distance of 16 nautical miles from Bajo de Masinloc, that's the time that the PLA Navy warship and China Coast Guard started maneuvering to prevent them from advancing. And with that po, how dangerous po yung naging kilos ng Chinese Coast Guard at PLA Navy laban po sa fishing boat ng mga Pinoy? Kamusta po sila ngayon? Well,
Well, it was very dangerous to think that it came close as near as 30 meters, no, sa paglalahad ng ating kababayang mangingisda. Ang ginawa natin dito when we responded, we conducted medical examination, we provided them food, and even gave them additional fuel, no, for them to sustain their fishing expedition in Bajo de Masinloc. Meron po bang naganap na mga radio challenge during that encounter? Well, during that time, ang ginamit nila is siren. Nagpatunog ng malakas na siren ang Chinese Coast Guard to move them farther away from Bajo de Masinloc. Okay, and of course, tanong din po natin dito, ano po yung inyong pahayag doon po sa nakikita natin na padagdag na presence po, no, ng mga Chinese Navy ships sa West Philippine Sea. Ngayong taon daw po nakita nila 41 na yung increase dito compared to 2025 na 21 lamang. Well, on the part of the Coast Guard, no, and in close coordination with the Armed Forces of the Philippines, the Commander of the Philippine Coast Guard has expressed his commitment that we're going to also intensify the presence of Coast Guard vessels to deter and prevent all these Chinese maritime forces in harassing ordinary Filipino fishermen. Okay, dun nga po sa pagtaas ng bilang ng mga China ship po dyan sa West Philippine Sea, ano po yung mga hakbang na ginagawa po ngayon ng PCG para matiyak po yung kaligtasan, of course, ng ating mga mangingisdang Pilipino? Well, I cannot give you the operational details, no. But again, what I can only express to you is the commitment of the Coast Guard to ensure, no, na ating mapapangalagaan ang karapatan at kalayaan ng ating mga isdang Pilipino na mangisda sa West Philippine Sea. Okay, and of course, yung mensahe nyo po sa ating mga mangingisda po na patuloy po na nangingisda po sa lugar na yan, sa kabila po ng mga banta sa kanila. Well, ang message ko, no, on behalf of the Commandant, the Philippine Coast Guard will still carry out our patrols to ensure the safety and security of our Filipino fishermen. No? Even if we have smaller vessels, despite the bad weather condition, makakaasa po ang ating mga kababayan na patuloy po tayo magpapatulya at titindigan ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Yung pong mga presensya po ng mga ships po ng China dyan ay kinapapalooban po ng, of course, People's Liberation Army, Navy Plan, Navy, China Coast Guard, tsaka Chinese Maritime Militia. With this po, ano po yung basa po natin? Bakit kailangan po na ginagawa ito ng China sa atin na ganito pa po talaga ipinapakita nila na iba't ibang mga ships, no? Hindi po talaga yung mga pang-patrol lang doon sa area, yung kanilang inilalagay doon? Well, first of all, we need to understand na hindi lamang sa Pilipinas nangyayari ito, no? This kind of deployment of the PLA Navy, China Coast Guard, and Chinese Maritime Militia is also happening in other areas of Southeast Asia. And the only key objective of the Chinese government is to deter us, no? To prevent us and to break our Filipino spirit sa pagtindig sa ating karapatan. With that, maraming salamat po sa inyong oras. Of course, PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Susunod, signal number 1 nakataas na sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa bagyong Ada. Ang update mula sa Pag-asa. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Sa linggo na, gaganapin ang pista ng Santo Niño at ang mga kamarero ng Pit Senior dito sa Maynila abala na sa pagbibihis ng kanilang mga santo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Fatima Baduria. Nagsimula na ang mga kamarero ng Santo Niño na bihisa ng kani-kanilang mga imahen. Bahagi raw yan ng paghahanda nila para sa nalalapit na fiesta ng Santo Niño. Suot ang pula at gintong damit. Ready nang igayak ang imahen ng Santo Niño ni Hans. Bawat detalye ng imahen may kahulugan. Si Santo Niño, common na yung corona, yung setro, tsaka yung globo kasi nga hari siya.
Pero yung mga other secondary accessories, for example, itong Santo Niño, kung meron siyang tatlong sinag sa ulo, yan yung kumakatawan sa tatlong kapangyarihan niya. No? So, it also represents the Holy Trinity, kaya tatlo. Meron siyang lion dito to represent him. Meron din siyang medal dito. Nobyembre pa lang, marami ng kamarero ang nagpapagawa ng damit ng Santo Niño. Ayon sa fashion designer turned vestments maker na si Jade, in demand ang mga disenyo niya tuwing bago mag-Enero kahit may konting kamahalan. Mga vestments po, lalo na sa amin, umaabot po siya ng mga nasa 20,000 pataas. Tagal po siya and time-consuming because just like couture, it is hand-beaded. And of course, the machine embroidery, it takes time. Tulad ni Hans, kamarero rin si Jade. Naging debosyon daw niya ang paggawa ng damit ng mga santo, lalo na noong humina ang negosyo niya dahil sa pandemya. Ngayon, kahit umokay na uli ang negosyo niya bilang fashion designer, hindi na niya itinigil ang paggawa ng vestments. I offer this for the Lord. Hindi lang ito basta negosyo, may puso to. Ang Spanish word ng kamarero ay waiter, no? So hindi kami may-ari, kami ang tagapangalaga. Bago ang fiesta ng Santo Niño sa Linggo, January 18, magkakaroon din ng lakbayo procession sa Sabado kung saan igagayak at isasayaw ang mga imahen ng Santo Niño. Mga kapatid, Mobile Journal Fatima Baduria po hatid ang mukha ng balita. Samantala, tukoy na ng PNP ang mga posibleng kinaroroonan ng negosyanteng si Atong Ang. Para sa update, magbabalita live mula sa palasyo si mobile journalist Julie Baiza. Julie, maraming locations ba itong tinutukoy ng PNP kung saan naroon si Atong Ang? Angela, kinumpirma nga ngayong tanghali ni PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates na tukoy na nila yung iba't ibang lokasyon na posibleng ang kinaroroonan ni Atong Ang. Papunta na raw yung dedicated teams ng PNP para ihain yung warrant of arrest na inilabas ng Santa Cruz, Laguna Regional Trial Court Branch 26. Sabi ni Nartates, tukoy nila at yung lokasyon ng negosyante at isisilbi nila yan sa lahat ng mga natukoy na lokasyon. Meron din daw 10 o 11 pulis na subject sa warrant of arrest na nasa ilalim ng restrictive custody ng PNP sa ngayon at iniutos na rin na ilipat o isurrender sila sa CIDG. May nakipag-ugnayan na ba mula sa kampo ni Ang? Sa ngayon ng PNP, Angela, nakikipag-ugnayan sila doon sa Santa Cruz, Laguna Regional Trial Court Branch 26, kaugnay nga nitong warrant of arrest. Pero hindi nabigyan ng impormasyon kung may nagsisend ba ng surrender feeler o pakikipag-ugnayan yung kampo ni Ang. Pero bukod naman kay Ang, ipinaaresto rin ng korte yung sina Ryan J. Eliab Orapa, Alfredo Uy Andes, Michael Haiktin Claveria, Rogelio Teodoso Burican Jr. at Rodelo Antupuesto Anig-ig. Ang sabi ng PNP, tinitiyak nila na maihahain at maipatutupad yung batas at masusunod yung proseso sa paghahain ng warrant of arrest sa mga akusado. So far naman, wala tayong balita kung nakaalis naman ng ibang bansa itong si Atong Ang. Angela, walang ganyang impormasyon na sinabi si PNP Chief Nartates dito sa palasyo. And of course, Julie, taking this opportunity to ask you na rin dun sa issue sa Independent Commission on Infrastructure or ICI, may sagot na ba ang palasyo na hindi na daw makakapagrekomenda ng kaso ang komisyon dahil nga kulang sila sa commissioner or meron ba silang plano magdagdag pa o wala na? Angela, sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, kahit sino naman daw maaaring magsampa or magrekomenda ng paghahain ng kaso sa ombudsman. Kahit daw nag-iisa si ICI Chairperson, former Justice Andres Reyes, hindi raw magiging hadlang yan para makapagrekomenda siya ng kaso. Pero kinikilala naman ng palasyo na mas maganda at magiging mas maayos ang palakad kung mas maraming opisyal nga na nag-iimbestiga. Kaya lang yung desisyon, hawak daw yan ni Pangulong Bongbong Marcos at sa ngayon wala pa nga sinasabi kung papalitan yung mga nagbitiw na sina former Commissioners Fajardo at si dating DPWH Secretary Babe Singson. Well, Julie, to be honest, tila matagal yung pagkakaroon or pagdedesisyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito sa magiging estado ng ICI kung re-appoint ba siya ng mga panibagong commissioners or talagang tatanggalin na niya itong ICI. Bakit kaya ganoon? Siya ba ay nag-iisip pa kung ano talaga ang gusto niyang gawin dito sa ICI?
Unang punto, Angela, doon sa sinasabi nga nilang pagbibigay ng sulat, ang sabi ni Castro kanina, independent nga daw yung ICI, pero baka nga daw mas maganda kung makakausap sila ni Pangulong Bongbong Marcos. Doon naman sa tanong kung ano nga ay yung mga dahilan, bakit tila natatagalan or kung may plano pa ba, si Pangulong Bongbong Marcos nga lang daw ang makakasagot at intayin na lang daw yung pagbabalik niya mula UAE. Speaking of UAE, anong update sa state visit na yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa UAE? Angela, ngayong around 11:28 nung makauwi si Pangulong Bongbong Marcos sa bansa mula sa UAE, bigpit niya yung mga nilagdaang agreement. Pirmado na yung Comprehensive Economic Partnership Agreement o yung unang free trade agreement ng Pilipinas sa isang Middle Eastern state. Layunin niya na mapababa yung tariff, mapaunlad yung market access para sa goods and services at mapataas yung investment flows ng bansa. Ang sabi ni Castro kanina, inaasahan din daw na tataas o madadagdagan yung oportunidad at trabaho para sa mga Pilipino. Kinumpirma rin ng palasyo na nilagdaan yung Memorandum of Understanding on Defense Cooperation. Pero kung ano yung nilalaman nito, Angela, kailangan pa daw busisiin or i-anunsyo paano angkop na government agency. Natalakay na ba ulit dyan, Julie, yung usapin tungkol kay Zaldico, kung paano nga siya mapapauwi dito? Because of course, ang katanungan ng maraming kababayan natin, mga kapatid natin, Julie, na sa taas ng intelligence fund, no, at a confidential fund ng Pangulo with record high 4.5 billion, until now, hindi pa rin matukoy. Kahit man lang matukoy kung nasaan talaga, no, na sigurado tayo. Kasi ngayon, sinasabi nila, posibilidad na nasa Portugal. Si Zaldico. Yes, actually kahapon nga rin naitanong na yan doon pa lang sa DILG, pero ang paulit-ulit naman na isinasagot sa atin gumagana naman yung sistema at patuloy na nakikipag-ugnayan yung mga concerned government agencies. Etong PNP ang sinagot sa atin ngayong umaga, nakikipag-ugnayan pa rin naman daw sila with foreign counterparts para nga sa pagtukoy or pagpapauwi para ma-repatriate itong si former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Pero wala rin silang mga iba pang konkretong hakbang na inilatag sa atin, Angela, kung ano pa yung other ways bukod nga doon sa kahapon na usapin ng repatriation. Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza. Posibleng maging maulan ang Sinulog Festival sa weekend dahil sa Bagyong Ada. Alamin po natin ang update sa lagay ng panahon kasama si Pag-asa Weather Specialist John Manalo. Magandang tanghali po sa inyo. Good afternoon, Angela, at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Itong si Bagyong Ada ay sa kasalukuyan nasa layong 635 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ito ay may lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso o biglang paglakas ng hangin sa paligid nito na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa northwest sa bilis na 35 kilometers per hour. At dahil nga sa kaulapan na associated dito kay Bagyong Ada ay nakataas na rin sa signal number 1 yung mga lugar na ating babanggitin. Kasama dyan yung buong Samar Island, yung Northern Samar, Samar at Eastern Samar. Ganon din naman yung Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Also, nakataas na rin yung ating weather advisory. Ito yung babala natin patungkol sa malalakas na pag-ulan. Posibleng umabot ng 50 hanggang 100 millimeters. Ang posible dito ay yung mga localized floodings sa Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Sa kasalukuyan ay wala pa naman tayong nakataas na babala patungkol sa matataas na pag-alon, pero posible yan mamaya yung gale warning natin or bukas ng umaga. Patungkol naman sa general na weather na ating mararanasan, bukod dito sa epekto ng si typhoon o Bagyong Ada na kasalukuyan ay umaabot na dito sa Eastern Visayas, Davao Region, Caraga, Camiguin, Misamis Oriental and Bukidnon. Ibig sabihin ay magiging maulap at mataas na yung chance ng mga pag-ulan dito, ay patuloy pa rin naman yung epekto ng hanging amihan. Bukod sa malamig na hangin na dala nito sa malaking bahagi ng Luzon, ay may kaulapan din ito na dinadala. Ibig sabihin may kataasan din yung chance ng mga pag-ulan sa buong Cordillera Administrative Region at buong Cagayan Valley Region. At yan po yung ating update. Bali, ang pinakamalakas, by the way, na posibleng ma-reach nitong si Bagyong Ada ay tropical storm, kasunod yan ng tropical depression na kasalukuyang intensity nitong bagyo. Pero worst case scenario natin, posible pa naman ito na lumakas at umabot ng severe tropical storm. Pero most likely, ang mangyayari na trend dito ay yung track niya ay mas bumaba na yung chance na mag-landfall ito. So babaybayin niya yung northwestward direction at yung pinaka-crucial time na makaka-apekto ito, lalo na sa Eastern Visayas at sa Bicol Region, ay by Friday
and Saturday. At yan po yung ating update patungkol dito kay Bagyong Ada. Okay, Sir John, so linawin ko lang, mas malaki yung posibilidad na hindi na siya mag-landfall dito sa atin. Tama po ba? Tama po yan, opo. Okay. Alright. So, ito po ba, hanggang kailan po natin inaasahan or kailan po natin inaasahan na siya po ay mag-exit ng Philippine Area of Responsibility? Hanggang Monday po ay posible pa rin ito na magdulot ng mga pag-ulan, pero dito na yan sa eastern section ng Luzon, and eventually by Tuesday ay lalabas na ito ng PAR, or posible na unti-unti na ito nahihina at mag-dissipate or malulusaw. Okay. So bukod po dito sa Bagyong Ada, may iba pa ba tayong mga sama ng panahon o posibleng bagyo na minomonitor? Base po sa ating TC threat potential ay wala naman po na tayo nakikita na kasunod sa kasalukuyan nitong si Bagyong Ada. Pero mahalaga pa rin po na mag-focus pa rin tayo dito sa paparating na si Ada at maging updated po tayo sa mga updates or sa mga i-release pa na magiging kung may pagbabago man sa track or yung mga lugar na maapektuhan na i-release ng Pag-asa. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Sir John Manalo, ang weather specialist ng Pag-asa. Mga baydiyara, mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao kani nangabot na ang mga dancing contingents para sa atong Sinulog Festival. Mga itag update gikan kang Dale Israel sa One News Cebu. Dale, unsa na may mga panghitabo din ha? Dale, kadungog ka na ako. It's Senior Chiki It's Senior Chiki. Yes, sa tagduha ka oras ang gihatag karon sa matag dancing contingents dinhi sa Cebu City Sports Center aron sa mga mag-practice o matagano higayon pod ang tanan nga grupo nga apil sa Sinulog Grand Parade. 40 ni ka bok bisan pa man sa kainit kay sa panahon kay ganiya karong buntag padayon gihapon ang practice sa mga grupo dinhi ganina unyang hapon Chiki gilaw man ang pagabot sa mga contingent nga gikan sa gawas sa Cebu takip na ang tulo ka mga grupo gikan sa Zamboanga City gilaw man pod ang pagabot sa mga dancing contingents nga gikan sa Muntinlupa, Las Piñas, Albay, Cotabato, Tagbilaran City, Baay City sa Negros Oriental, Antipolo City, Zamboanga, Sibugay o Davao Occidental. Ang mga grupo papuyon sa nagkalanlain ng mga pampublikong eskwelahan dinhi sa Cebu City. Balik sa imo, Chiki. Hindi na ako'y pangutanan ni mo kay gipaubos naman ang Cebu City sa state of calamity tungod atong trahedya ba sa Binaliw landfill. Ang pangutana kay dili ba maapektuhan ani ang Sinulog Festival nato? Apektuhan gid gamay Chiki ang Sinulog Festival tungod kay state of mourning ang state of calamity ang hitabo ang gi-declare sa Cebu City Council unya ni Kabirnes adunay state of mourning nga gipagawas ang council gihapon nga ni Kabirnes magmisa ngadto sa Binaliw sa barangay Binaliw para sa mga namatay sa maong trahedya sa asag ganina Chiki 9:45 sa buntag tulo ka lawas ang sa mga lalaki ang na-recover sa likurang bahagi or sa likurang portion sa warehouse dito sa landfill base sa impormasyon gikan sa Prime Waste nabot na sa napulo og unom ang nangamatay 18 ang samaran og 20 ang padayon pangita tungod sa mga insidente gideklarar kining mo na ang Cebu City state of calamity human sa pagkawala tungod kay nawala na ang lugar nga asay labay ang basura Chiki. Mentag makitaan sa itong mga missing pero sa pagkakaroon daghan kayong salamat kanino Dale Israel gikan sa One News Cebu. Unya karon mga bay at tutas ubos sa Mindanao kay gi-inspection man kuno sa DPWH ang usa ka karsada didto sa Bukidnon. Pangutan-on nato si Bril Montalvo kung ngano kahang gi-inspeksyon na. Hi Bril. Tricky personal ni Public Works and Highway Secretary James Dizon ang parte sa Davao Bukidnon Road sa Quezon Bukidnon kaganihang buntag kauban sa inspeksyon si Senator Miz Zubiri ug ubang opisyal sa lokal nga panggamhanan sa Bukidnon sa hinumduman nga nagka-landslide ang upat ka linya sa unom ka lane sa kalsada sa lugar na atong Oktubre 2025 din namatay ang mag-asawa nga senior citizen nga miagi lang nga atong tungura. Nagresulta sa tini og perwisyo sa mga motorista. Lakip na sa ekonomiya sa probinsya, diin apektado na sab tungod na lugi na og 40 million pesos kada adlaw tungod sa pagkaguba sa kalsada nga nagkonekta sa Davao City. Isip solusyon, daling buhat ang DPWH og permanent 4-lane road sa lugar nga magamit sa mga motorista.
gipunduhan kini og kapila 60 million pesos. Moabot sa duha ka tuig nga konstruksyon sa bagong kalsada apan sa tabang consultant moabot na lang kini sa kapin duha ka bulan. Di paniguro sab sa DPWH nga dili makompromiso ang seguridad sa mga motorista nga moagi dinhi. Kiti atong paminawon ang titik sa pahayag ni DPWH Secretary Vin Dizon. Unang-una, we really did not compromise yung safety kasi it's always about safety. Kahit na gumawa tayo ng napakadaming kalye, kung delikado naman para sa mga motorista natin, baliwala lahat yun. So that's why hindi tayo nag-risk. We got the best experts from Japan to study it. Chiki sa karon ana sa completion rate ang bagong 4 lanes nga kalsada nga parte sa Davao Bukidnon Road. Sa ganihang buntag sab Chiki giablihan na kini sa publiko ug makaagi na ang mga motorista sa maong kalsada. Chiki. Daghan dako kayong ginhawa. Bril, daghan kayong salamat kanimo Bril Montalvo kina gikan sa News 5 Mindanao. Ang mga bay magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chiki Verhel. Sir Chinky, maganda ba ang negosyo pagbebenta ng mga pets? Marami daw kumikita. Yan ang pag-usapan natin. Hi there, mga kabadgetarian. This is Chinky Tan, ang inyong pambansang world coach. Ngayon, pag-usapan po natin ang pet selling. Nako, maraming kumikita ngayon. Nako, in demand niya ngayon. Kasi nag-umpisa yun ng panahon ng pandemic. Pero ang tanong, ano ba talagang dapat nating pangalagaan? Okay, based sa industry report po, mataas na po ang demand ng household pets, di ba? Yun nga, lalo na pag tinating sa mga fur parents, like mga pusa, mga aso, di ba? At syempre, rabbits, pati isda. Ako, may mga alagang akong isda also. Tumataas din ang cases ng irresponsible breeding, pet abandonment, at the same time, yung mga sakit. Kaya bago tayo pumasok, kailangan responsible muna tayo. Unang tanong siguro, maganda ba ang pagbebenta ng mga hayop? Yes, definitely may potential. Pero ito lang po, malaki rin ang risk. Opo, kasi may risk number 1. Syempre, pag bumili po tayo ng hayop, may buhay yan. Kung hindi naalagaan mabuti at kung yan ay nasawi, di ba? Syempre, malulugi ka. Kaya nga, importante po na kailangan natin pangalagaan. Hindi lang yan, may proper housing ba? May vet check ba yan? May vaccination ba yun? Pagkain, di ba? Yung environment, hindi pwedeng bahala na yan. Kundi kawawa rin yung mga bibili niyan. Kaya next, also, pag na-set mo na yung structure, di ba? Ang next naman, tanungin sa sarili mo, may in-demand ba? Anong gusto mong ibenta? Aso ba? Small breed, medium breed, or yung mga big breed. Kunyari, small breed ang pinaka-high demand. Ito lang po ang mga Shih Tzu, Pomeranian, or if not naman, Maltese, yun. Yan ang mga mga mabebenta talaga. Or if not naman, may mga Aspin din. At ang mga Aspin naman natin, alam nyo naman, yan mga native po na may halo po. So, ang pros niyan, consistent ang demand, pero yun nga, mas lalo na kung purebred po siya, mataas ang presyo. Ang cons naman po nito syempre, again, yung mga vet care, vaccine, grooming, kailangan po natin pangalagaan yan. Aside from aso, pangalawa, tignan nyo na rin po ang pusa. Lumalaki na rin yan, yung tinatawag na Persian, yung Puspin, yung mga, syempre, yung mga British Shorthair, yung mga yun kasi medyo mas mataas ang kapital. Ang kagandahan po dito, ang mga pusa, less maintenance, di ba? Yun, mas mataas na mabuhay sila matagal kasi nga ang pusa has ilang buhay? 9 lives. Ang cons naman, sensitive sila sa sa kanilang lungs, so sa kanilang mga issues. And then pangatlo po, ang pwede nyo tignan right now is yung rabbits. Yung lionhead, Hollandop, yan. At pang-apat ay ibon, lovebirds, parakeets. Syempre, ang fifth. Ang pinaka gusto ko, aquarium. Like guppies, koi, betta fish, yung parang fighting fish po yan. Ang kagandahan yan, low space requirement lang po. So, bago kayo pumasok, make sure lang na pag-aralan nyo muna. Pero kung may opportunity, may potential, malaki opportunity, malaki po ang potential. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.
Dahil sa sakit na cancer, hindi na nakakakita, nakakapagsalita at nakakakain ang isang dalaga sa Cavite. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Hindi na makapagsalita, hindi na makakain, hindi na rin makakita. Ito ang matinding pinagdaraanan ngayon ng isang dalaga sa Tansa, Cavite. Masipag na estudyante raw si Cherry noong wala pang sakit. Siya yung bata na nung okay pa siya, napakabait niya kasing bata eh. Iniwasan niya lahat barkada, hindi siya naikip kung ano-ano, basta bahay, aral lang siya. Tapos, hindi ko lang talaga kung bakit. Sa simpleng, parang sinus lang, tapos biglang ganyan nangyari. Pero nito lang April 2025, bigla na lang nawala ng pang-amoy si Cherry. Agad siyang dinala ni Nanay Teresita sa doktor. Dito natuklasan na may nasal polyp siya. Isang pamamaga sa loob ng ilong na karaniwang dahil sa allergy o impeksyon. Inirekomendang operahan si Cherry, pero 150,000 pesos agad ang siningil. Dahil dito, inilipat siya sa public hospital. Pero nitong Hulyo, matapos mabiopsy, bigla raw lumaki ang bukol ni Cherry. Kaya daw yan lumuwa, gawa ng bukol sa loob, parang tinutulak palabas yung mata. Andun yung bukol sa ilalim ng mata. Parang kumalat yung bukol niya daw dito sa loob ng mukha niya. Hanggang tenga, hanggang dun sa may bandang noo, sa ilalim ng mata, sa ilong. Tapos dun sa may ngalangala niya, sarado na yung ngalangala niya eh. Ang sakit ni Cherry, cancer na pala. Pero kailangan pa ng mga test para matukoy kung anong uri ito at paano ang gamutan. Yung hingahan niya dito, yung ano ba tawag yung dito sa may liig, binutas. Tapos yung pagkain naman niya sa tiyan, nadaan sa tubo. Gatas lang, gatas. Tapos yung mata niya, hindi na talaga yan makakakita. Tsaka, sabi ng doktor, kung patuloy yung na lumalaki yung posibleng puputok na yung ugat ng mata. 11 test ang tinukoy na kailangang gawin kay Cherry. Pero napilitan silang munang umuwi dahil halos 20,000 ito lahat. Ang sabi niya, kanina lang din, sabi niya, pagod na siya. Napapagod na siya. Sabi ng doktor, pag hindi maagapan yung bukol, puputok na yung ugat sa mata niya. Tatanggalin daw yung mata. Sana matulungan kami agad. Lagi ako humihingi ng tulong sa Facebook. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita. Alam mga kapatid, naging busy sa work kahit birthday niya si Manila's finest star Piolo Pascual. O diba, kagabi nga talaga namang nag-carve out siya ng kanyang oras para sa napaka-importanting celebration with fans. Ito po report. Sunod-sunod ang birthday festivities pero apakasipag pa rin ni Piolo Pascual. Kagabi, sinama sa kanyang busy schedule lang not one but 2 block screenings para sa kanyang most awarded MMFF entry na Manila's Finest. I had like a couple of days off just for my birthday weekend, and then now, for the block screening with the friends and supporters. Nakakatuwa kasi on our 3rd week, they're still watching, and I'm just really excited because yun naman yung gusto natin. Somewhere in between, this at ang isang katerba niya pang projects at shows ay ang kanyang birthday pasabog. Ang kanyang lean, sculpted, and ripped campaign para sa isang local fashion clothing line at the age of 49. As a living statue nga ang atake ng bagong pasabog ad ng nag-iisang Piolo Pascual. Ibig sabihin, ready na nga rin ba siyang rumampa sa fashion show ng brand? Depends. Kung mag-align. Hindi ko kaya mag-underwear. No. That's the first thing I said. I just want to do the campaign, but I don't want to objectify myself too much sa runway. Pero ito, next month, simula na nga ng taping ni Piolo para sa highly anticipated series version ng The Kingdom, Magkabilang Mundo. Looking forward na siya sa pagbabalik sa kanyang karakter bilang Sulo. It still feels like an outcast.
That's the thing, you're already working in the palace, pero syempre because of his upbringing, because of his background, meron pa rin ganun na hindi niya kayang i-own yung position niya because of what happened to his dad. So, malaki pa rin yung bubog niya. Abangan ng The Kingdom Magkabilang Mundo ngayong summer sa telebisyon. Grabe, handa na natin yung mga wallet, mga army. Lalo na mga Pinoy Army dahil kasama nga ang Pilipinas sa World Tour ng BTS. At sa announcement nga ng Big Hit Music Label, sisimula ng World Tour sa Korea this April na po. Last stop naman ang Manila concert sa March 13 and 14 sa 2027. O, diba? Pero mag-announce pa rin sila ng iba pang mga dates. Ito ang unang pagbabalik sa Pilipinas na V, Jimin, RM, Jin, Suga, J-Hope at Jungkook makalipas ang isang dekada. Inaabangan pang detalye sa magiging venue at bentahan ng ticket. Anyway, guys, yun muna ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Angela. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali sa ngalan ni Cheryl Cosim. Ako si Angela Lagunzad Castro. Kami ang inyong kapatid sa public service, 1PH, teleserbisyo para sa Pilipinas.